Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ngayong araw para tapusin na itong series natin since bukas is January 1 na. And yung series nga natin 'di ba is yung Better Than Ever, things to let go in terms of finances, health, ministry, family, and ngayon naman is pag-uusapan natin yung things to let go in terms of spirituality. So, ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin or pagtutuon ng pansin ay ang Colossians chapter 1 verse 10. So, in New International Version, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. So, in Tagalog translation naman, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. So, ang main point ng Bible verse na ito is yung pagpapamuhay natin ng karapat-dapat at kalugod-lugod kay God. Yung way of living natin, kung paano ba natin dapat, like for example, ngayon magtatapos na yung New Year, paano ba natin dapat tapusin ang taong 2023 and yung 2024, paano natin dapat pasukin ang bagong taon, di ba? So, kailangan mamuhay tayo ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, kalugod-lugod sa Panginoon. And in that way, mas magpo-prosper pa yung buhay natin, mas magpo-prosper pa tayo, and mas gagaan, mas gaganda pa ang way of living natin na naaayon sa Diyos, na naaayon sa will ni God sa atin. So, para mas mapalawak pa itong Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. So, spirituality, things to let go before the end of the year, gaya nga nasabi ko kanina. Iwanan natin ang taong ito ng kalugod-lugod sa Diyos, ng maganda, ng maayos, para nang sa gayon is mapasok din natin ang bagong taon na nagpo-prosper ang mga buhay natin. So, ano nga ba yung mga dapat i-let go before the end of the year in terms of spirituality? Ang pinaka-main na dapat nating iwanan is yung spiritual stagnation. Ano ba yung spiritual stagnation? So, kumbaga, yung spirituality mo is hindi gumagalaw. Walang development, walang movement, ganon. So, kailangan, di ba kasi, nag-grow tayo kay God. Nag-grow tayo individually, tsaka communal growth. So, in terms of spirituality, kailangan nag-grow tayo. So, kailangan natin iwasan yung spiritual stagnation or yung, kumbaga, walang nangyayari, ganun, passive lang. So, paano ba natin may iwasan yung spiritual stagnation? Number 1, lack of word. Number 2, lack of prayer. And number 3, lack of fasting. So, number 1, sa lack of word. Diba? Yung sa everyday living natin, kayang-kaya natin i-apply yan. Maglaan ka ng oras para makipag-communicate ka sa Diyos. Sa bawat paggising mo, magdasal ka na kagad sa Kanya. Kausapin mo na kagad siya. Sabi nga sa church namin kada gigising tayo, hindi dapat agad cellphone yung hinahanap natin. Dapat yung salita niya and yung oras na makausap siya. Ayun dapat yung una nating inaatupag kada gigising tayo. Para kahit maging busy ka man buong araw, no, may guidance ka na ni Lord, di ba? Kahit sa duration ng buong araw na yon is hindi mo na siya ulit or you cannot find time to talk to Him again. At least nasimulan mo yung araw mo na nakausap mo ang Panginoon. Nakahingi ka na ng guidance sa Kanya and nandiyan na yung presence niya sa'yo pag-ising mo pa lang. So, kailangan lagi natin kinakausap si Lord, di ba? On a daily basis, nagdadasal tayo sa Kanya. Papasalamat tayo sa Kanya, humihingi tayo ng patawad sa mga kasalanan natin. Kasi yun naman talaga yung dapat natin gawin. Para maiwasan natin ngayon, spiritual stagnation. Number 2, lack of prayer. Yun nga. Sinabi ko na rin kanina, lack of word, lack of prayer. Lagi natin kakausapin ng Panginoon on a daily basis. Magdasal tayo sa Kanya. Magpasalamat tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad. And ayun lang naman yun lang naman talaga yung gusto niya. Yun lumapit tayo sa Kanya at kausapin natin siya. Hindi yung maalala lang natin siya. Kapag kumari may kailangan tayo, ganon. So, kailangan on a daily basis, i-practice na natin yung sarili natin. Kasi,
someday, magiging unconscious na yan, hindi mo namamalayan. Parang kapag nakaliban ka ng isang araw na pagkausap sa Diyos is ikaw pa yung ay, hindi ko pala nagawa to, ganito, ganyan. So, ngayon pa lang is kausapin na natin si Lord God on a daily basis. Number 3, lack of fasting. So, kailangan din pala natin ng pag-aayuno, no? Especially us Christians kasi kapag nagfa-fasting tayo or ayuno is mas strong yung prayer. Kasi nakikita ni God na may sinasacrifice ka, di ba? Hindi lang siya dahil umiiwas ka sa food eh. Kasi, alam mong, masasabi mo na ang bigat ng prayer kapag sinasamahan mo ng ayuno. Kaya nga kami sa church, kapag kumare may pinagdadasal na mabigat, ini-encourage kami na mag-fasting. Tinuturuan na kami mag-fasting, di ba? Hindi sa para sumama yung health mo, ganyan. Kasi mas nagiging strong yung willpower ng prayer kapag may kasamang fasting or pag-aayuno. Especially kapag super bigat ng pinagdadasal mo. Kailangan mo ng fasting. So, siguro, simulan mo muna sa kung hanggang saan yung kaya mo. Once a year, mag-ayuno ka or once a month. Tapos, eventually, kapag kinakaya mo na, tsaka mo lang siya dagdagan hanggang sa mag-progress ka. Doon naman talaga dapat may progress, hindi yung stagnant ka, hindi ka gumagalaw, walang movement, di ba? Ayun. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, schedule a daily encounter with God. So, ayan nga yung sinasabi ko kanina. Pinakamahalaga yan sa pagising natin kasi yung pagising pa lang natin is napakalaking blessing na, di ba? Ako, kung hindi ako nagising ngayong umaga is hindi ko magagawa itong devotion na to, di ba? Hindi ko magagawa yung ibang responsibilities ko kahit dito sa bahay, sa school. Hindi ako makakakuha ng scholarship allowance ko kung hindi ako ginigising ni God. So, kailangan yung pinakamaliit na effort ba, yung daily encounter is wag na wag natin kakalimutan kasi ayan na nga yung pinakamaliit na bagay na kaya natin ibigay sa Kanya. Diba? Kailangan na lang kasi halos lahat binigay na niya sa atin and nag-sacrifice siya para sa mga kasalanan natin, diba? Tinubos niya yung mga kasalanan natin. Sinacrifice niya yung anak niya para tubusin yung mga kasalanan natin. So, in our own simple way, yung daily encounter with Him is makapag-pray tayo, makipag-communicate tayo sa Kanya, and makapagpasalamat tayo sa lahat na nagawa nila para sa atin. Number 2, surrender each day to God in prayer. So, ayun, lahat ng worries natin and lahat ng pwede mong sabihin kay God is idaan mo sa prayer. Basta itaas mo lahat sa Kanya and siya naman yung bahala kasi sa'yo, diba? Wala ka namang ibang mahihinga ng tulong kapag may kailangan ka kung hindi si God kasi He is all-knowing. And siya lang yung may control sa lahat ng bagay. So, kapag sinurrender natin ng bawat araw ng buhay natin sa Kanya, is mananahan tayo or mamumuhay tayo sa presence niya. Panigurado na, hindi mo na kailangan mag-worry kasi nakabantay sa'yo si God, andyan lang siya sa tabi mo. Kasi nga, sinurrender mo na yung buhay mo sa Kanya. So, wala ka nang dapat ika-worry or wala ka nang dapat ikatakot. Kasi nga, you already surrendered yourself to God, di ba? Kaya ang sabi rito, surrender each day to God in prayer. So, kung mapapansin natin, laging may daily, each day. So, kailangan pala talaga lagi, araw-araw, di ba? So, napakadali lang gawin yan, di ba? Nasa tao na lang yan kung gagawin na talaga. Number 3, start this coming year with fasting. So, siguro after nitong pagsasala-sala natin ngayong taon, bagong taon is, I also encourage everyone to learn how to fast, di ba? Na may paglalayo na makapaglugod sa Diyos or makapag-fasting ng naaayon sa Diyos na may goal tayo with that fasting, especially when it comes to God, diba? Para mag-grow tayo na spiritually, hindi tayo yung may spiritual stagnation. So, napaka-importante raw nitong fasting. So, I hope this year na kahit ako is magawa ko siya in terms of spiritual, diba? In terms of my spirituality and also kayo rin.